Yun, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Jun at patindi ng patindi ang mga awayan ng politiko dito po sa ating bansa. Ang tunay na apektado talaga dito ay tayo. Tayo po ang kawawa, ang mamamayang Pilipino at ang ating bansa. Wala pong iba na magsasuffer dito kundi tayo. Sila, mga politiko, mga mayayaman yan. Mga mayayaman. Ganun pa man, ang ating Vice President, Sara Duterte, tahimik lang siya na nagtatrabaho eh. Gusto lang maglingkod ng tapat. Ang talagang atake, tira ng tira itong nasa House of Representatives. Pinamumunuan ni Tambaloslos alias Bonjing. At kung mapapansin nyo, ang dami niyang kaalyadong congressman. Ibig sabihin, ang daming mga kurakot na congressman dyan sa House of Representatives. Kasi kaalyado nga ni Bonjing. Ngayon, meron pong press conference kagahapon si Senator Chis Escudero at sinabi niya na binabalak siyang patalsikin sa kanyang pwesto. Sino yan? Yung mga pro-impeachment na nasa House of Representatives na pinamumunuan ni Tamba alias Bonjing. Yan po ang nabanggit ni Senator Chis sa kanyang press conference. At doon naman po sa ibinunyag na 15 kontraktor ni PBBM. Ito pong 15 ito ay mga construction company. Ang isa doon ay pagmamay-ari ni Saldico. Matagal na po itong nasasangkot sa katiwalian, sa korupsyon. Itong SunWest Corporation na to, na construction company na pagmamay-ari ni Saldico. Way back 2007, 2009, na napanood ko lang kanina, na ire-report na po ito ng Reporter's Notebook sa GMA. Meron silang mga road project na nagkakahalaga ng mga 32 million ba yun? 38 million? 42 million. Ang naipapatayo lang po ay 150 meters. Worth 42 million. Napanood ko po sa Reporter's Notebook. Yung video po parang around 9 years ago. May mga nagsishare kasi. At meron pong pahayag din si Senator Joel Villanueva sa Senado. Yung kanyang privilege speech, nabanggit niya rin ito itong SunWest na pagmamay-ari ni Saldico. Ang tagal na palang nangungurakot niya yung kumpanya na yan. Ang tindi hanggang ngayon, no? Siya pa yung naging chairman ng appropriation ng nakaraang 19th Congress. Ang tindi, parang hindi na nabubusog, alam mo yun? Ang dami nang nakurakot. Ang tindi. So, ito po yung press con ni Chis. Iparirinig lang natin. Na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin. At tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. Alright. Meron daw demolition PR job na ginagawa kay Chis. Yung PR po, ito po yung personal relationship, no? Ang lahat po ng politiko may PR. Lalo-lalo na ang Pangulo. At yan yung mga parang advisor nila pagdating sa mga taktika. Kung may kalaban ka, kung may ginawa kang sablay, no, sila yung mga nag-iisip niyan. No? At ito'y nakatuon daw, laban daw kay Senator Chis. Tulad ng babala ng isang kapwa niya, senador, na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis daw si Chis sa pwesto. At pag pinail na muli yung impeachment, ay sisiguraduhin daw na wala na si Chis Escudero pag pinail sa February 6, 2026. Ang tindi ng obsession, no?
ng pinuno ng House of Representatives. Kasi si Senator Cheese ay isang malaking balakid sa paningin nila. Malaking balakid sa tangka nila, sa hangarin nilang ma-impeach si BP Sara. Kaya gugurgurin na lang si Senator Cheese. Ang tindi, no? Hindi natin alam kung sa Senate President lang siya gugurgurin or patatalsikin din siya bilang senador. Ha? Wala kasing minention si Senator Cheese. Tuloy. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Oh. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yun? Yung 1% pa talaga? Hindi yung 99%? Okay. So, ito yung nakikita ko dyan, ano? Ang ginagawa nitong mga nasa house, dinadivert nila yung atensyon ng tao dito po kay Senator Cheese Escudero. Kinakabit nila doon sa isang construction company na kakilala ni Senator Cheese. Yun po ang nakikita ko. Pero yung nilabas ng article ng Rappler po yung tinutukoy ni Senator Cheese. Alam naman natin ng Rappler, bayaran yan at dilawan. Okay? Pero wala naman daw sinabing masama, no? Walang sinabing masama. May ginawang katiwalian si Cheese at may ginawang korupsyon yung construction company. Pero mayroong malisyoso yung pagbabalita. Okay? Tuloy. Bakit pinagtuunan ng pansin hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan. Mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yun. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Okay. Ang sinasabi ni Senator Cheese, hindi pa siya senador nung nakakuha na ng proyekto na flood control yung kakilala niyang may-ari ng construction company. 2022 kasi na-award yun. Ang ginagawa na budget natin, halimbawa, ngayon, 2025, ngayon gagawin yung budget for 2026. Yung budget ng 2025, 2024 ginawa. So, yung 2022 budget, ginawa po yan 2021, hindi pa senador si Cheese. Siya po ay governor pa lang nung time na yon, no? So, sinasabi niya, wala talaga siyang kinalaman. Anyway, pero umamin si Cheese dito na nakatanggap siya ng 30 million campaign fund, no? Pakinggan natin. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yun ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Klaro naman yun.
Kasamahan Yun nyo, ang yun ang impormasyong nakakarating sa amin. kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga labas. Sir, taga, ano, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka-may gusto ng vision. Taga-kamara. Yes. Sir, Uy, magsisingit lang ako. Apo. Sir, Ano, mambabatas. lang ako, Mambabatas din, sir. Oo nga, taga-kamara nga. Ayon sa aming impormasyon, Okay na, uy. So, sir, Ready. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, Ayun. nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa. Okay. On record yon, ano? Alam nyo, lahat ng politiko, mayor pataas, ano? Talagang tumatanggap yan ng campaign fund. Alright? Halimbawa si PBBM noong 2022. Inamin niya na kasi kapag nanalo ka, no, ang gagawin mo, magsasubmit ka ng SOSE sa COMELEC. SOSE, natandaan nyo naman siguro yan. Para malaman ng COMELEC kung magkano yung ginastos mo sa kampanya, no? Ang naalala ko, sinubmit ni PBBM na SOSE ay 100 million. Yun yung nagastos ni PBBM sa kanyang kampanya. Ni piso, wala daw siyang ginastos. Lahat ng 100 million na yon ay donation, contribution ng mga kaibigan. So, tumanggap siya ng 100 million campaign fund. At nung time na yon talagang rockstar si PBBM. Hindi ako naniniwala na 100 million lang ang dumating sa kanyang contribution. Sa akin, wala pong problema yan. No? May problema lang ako kung tatanggap ka ng campaign fund galing sa drug lord na ginawa ni Noynoy Aquino. Oo. Napanood ko yan sa isiniwalat ni Agent Morales. Siguro mga 12 years ago. Meron pa yan. Nasa YouTube lang yan. Mag-research lang kayo. Yan yung yung allegedly si Noynoy Aquino tumanggap ng campaign fund sa drug lord. Allegedly. Napanood lang natin yan. So, ituloy muna natin. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolish. Yung nasa likod ng demolition job, Oo naman, ay taga-house. di ba nga, nung nakarang linggo noon, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas, as if naman may maling ginagawa, hindi naman ako nagnakaw doon, kung yun, pumasok lang ako. Yes, Nepa. Campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o Hindi walang nga. mali dito? Gaya ng sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Oo. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Oh. Dati nung nailabas yung article, tapos inulit, pinablish uli. So, ito ay diversion ginagawa ng mga, yung totoong mga nangurakot na congressman sa flood control. Sila yung gumagawa ng paraan para yung maging hot seat, yung maupo sa hot seat, si Cheese. No? Ligtas sila sa intriga. Gusto nila si Cheese mapag-usapan tungkol sa flood control. Nakakaligtas sila. Ganon yung ginagawa nilang diversionary tactic. Alright? Ngayon naman, mayroong mga binunyag nga si PBBM doon sa kanyang press con. May press con kahapon si PBBM. So, ito, yung 15 top contractors na may pinakamaraming flood control projects na natanggap sa Pilipinas. At nandito nga yung SunWest Incorporated. No? Okay? So,
balikan lang natin yung privilege speech ni Joel Villanueva tungkol po nga dito sa kumpanya ni ni Saldico. Okay? Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. Oh. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Mm. Sagot, true. Mm. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally Ayan, oh. Ayan siya, oh. Si Saldico. case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Ang tende. Pinakakasuhan din po Tindi, ng no? Senado ang kumpanyang ito. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, inappoint po siya, Kamara de Representantes, bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Yun po yung Si Committee on Dracula, Appropriation. Inappoint Ni bilang Tamba. tagapagbantay Siyempre, ng magkaibigan blood yung bank ng dalawa, bayan. magkasabwat. Siya yung inappoint. Kung ikaw ay corrupt, ang ia-appoint mo, corrupt din. Mas maganda yung corrupt na corrupt. Ayan nga si Saldico, yung inappoint ni Tamba. Si Dracula, Hmm? inappoint mo Hmm? bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ayun! Si Dracula. Yan po yung nakaraang, binalikan lang natin, yung privilege speech pagbubunyag ni Joel Villanueva. Kaya po, dito po sa mga korupsyon na nangyayari at yung mga pagdadrama ni PBBM, drama lang po yan eh. Pustahan tayo, walang makukulong na kontraktor, mga construction company, at mga congressman, ni isa. Wala pong makukulong dyan. Ang lahat pong ito, kanya-kanyang ligtas ng katawan lang po ginagawa. Ha? Kailan ba, di ba palaging nagsasalita, nagpapahayag si PBBM na wala akong kinalaman dyan, wala akong kinalaman dyan. Pero nagbibintang siya, nagbibintang. Hindi naman kinakasuhan. Basta't mailigtas lang yung katawan niya. So kanya-kanyang ligtasan lang po yan. Ngayon, ito namang ginagawa ng House, si Cheese ang pinipitpit, no? Sila para makaligtas sila. Gusto nila kumalat ito, maging viral itong istorya ni Cheese, sila makakaligtas sila sa atensyon ng taong bayan. O, di ba? At may sagutan nga sila dito ni Soto. Basahin lang natin. Binatikos ni Cheese eh. Itong si Soto. Sabi ni Soto, wala akong kinakampihan tulad nila. Ang kinakampihan ko ay ang konstitusyon. Yan sabi ni Soto. Itong sagot ni Cheese, easy lang po. Kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng HOR at ni Speaker Martin. Maski sabi ng Supreme Court unconstitutional. Ngayon naman po, kinakampihan na din ninyo ang tsatsa ng HOR at ni Speaker Romualdez. Umiingay po ulit itong tsatsa. Diba? Sabi ni JB Ejercito, saan ba nag-umpisa itong bangayan, sagutan, awayan ng House at ng Senado? Di po ba noong nagpakalat si Tambaloslos ng PI niya, People's Initiative, binatikos siya ng Senado? Di ba? Kasi ang gusto ng House, sila lang magdesisyon eh. Maisapwera na yung Senado.
Eh hindi naman yun ang Congress. Ang Congress, merong lower, merong, yan nga, mataas na kapulungan. Ang Senado. So doon nagsimula itong awayan, no, ng House at ng Senado. Nung una, si Mig Subiri. Kaya lang, napatalsik si Migs. So, parang ito si Cheese, gusto rin patalsikin. No? Kasi kumukontra Nakita nyo ang tindi talaga ng obsession nitong, palagay ko, no? Yung mga ganitong tao, yung ganitong korupsyon, na garapalan na, saka ang lalaki, daan-daang bilyon, at yung garapalan na panghaharas, garapalan na pag-atake. Ang nakikita ko dito, may diferensya na ito. Baliw lang ang makakagawa po nito. Yung mga ganyang gawain, baliw lang. Ito nga po sabi ni JB Ejercito, no? Pakinggan nyo. Yan, pa-plus natin sa screen. There is a special place in hell reserved for those who are engaged in ghost and flood control projects na talagang dinaya at talagang pinatong-patungan. May reserba para sa inyo. Ha? Naintindihan nyo ba? There is a special place in hell. Mayroon pong inihahanda sa inyo. Ha? Kayong mga kurakot, magnanakaw sa gobyerno. Ha? Sa impyerno. O, yan ang sabi ni JB Ejercito. Ito naman ang sabi ni Rowena Guanzon. Dati kasi ang mga congressman may kausap lang na kontraktor sa mga projects. Ngayon, sila na mismo ang kontraktor. Dati, nakapangalan pa sa ibang tao, mapakaibigan, kabet, basta ibang tao. Ngayon, talagang sa kanila na talaga. Ha? Sa kanila na nakapangalan. Para wala nang cashier. Ang tindi, no? Sobrang greedy. Swapang. Ha? Sabi nga ni Magalong, sila na contractor, sila pa supplier. Wala talagang kahati. Ha? Basta sila yung congressman na mag-allocate ng budget, i-allocate nila sa contractor na pagmamay-ari nila. Ang tindi ng ngayon lang talaga ako nakakita, naka-experience, nakasaksi ng ganitong klaseng nakawan sa gobyerno. Noong panahon nila Gloria, mga 2 billion lang naririnig natin dyan O, mga baka 20 billion, malaki na yun Dito, 500 billion, trillion na. Trillion kung ipagsasama-sama mo yung lahat-lahat na nanakaw sa gobyerno. Baka nasa 2-3 trillion na. Antindi. Antindi. Sa mga OFW, gigil na po Sabi ni BP Sara, frustrated na yung mga kababayan nating OFW. Paano hindi mapuprostrate? Pinakialaman, ninakawan ng PhilHealth, SSS, kinuhaan ng 50 billion, nilagay sa Maharlika Fund, GSIS, nagkalugi-lugi. Sa mga manggagawa yan Yang mga yan. Hindi po ba? At sa mga private din na individual, mga nasa private company, mga ano ba tawag doon? Yung solo ka na lang na naguhulog sa SSS. Ano ba yung tawag doon? Okay. Yun na nga yun. Grabe. Grabe po itong administrasyon na to. Sobrang tindi. At gusto pang
manatili at gusto pang forever na sila nandyan. Ano kaya nang mangyayari kung sila pa rin? Ha? Wala nga project eh. Wala pong project. Hindi natin alam kung kailan matatapos itong bangungot na ito. Itong matinding pagkakamali. Naalala na naman natin si Tatay Digong. Ha? Wala eh, hindi natin pinakinggan eh. Hindi natin napakinggan. At ihabol ko na rin to, si Claire Castro. Ito eh, baliw-baliw na rin itong taong ito eh. Ha? O, pakinggan natin siya. Ayan. Sinabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait, ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sabi gumagawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natanong lamang noon, nung Sabado bago tayo pumunta ng India, na magbabiyahe ang Pangulo ang Vice Presidente papuntang Kuwait. So wala tayong sinabi, wala tayong Wala daw. dahil wala Ulitin tayong natin. Sinabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, Ayun, no? Sa pumunta Kuwait eh. ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Tanga-tanga. Sabi niya, ang Vice Presidente pumunta ng Kuwait. Ibig sabihin pumunta. Kailangan pa ba ipaliwanag yun? And then sabi niya, as of now, wala pa pong naihahain na travel authority. Ano yun? Pumunta ka muna, sabay magbalik mo, magre-request ka ng travel authority, nakapunta ka na. Ano na po yan? May sayad na. Mismong yung sinabi niya, kinokontra niya at pinasisinungalingan niya. Hindi niya ba naisip, ang dami ng camera ngayon? Ang dali nang mag-upload. No? Cellphone na lang, hindi na sa computer. Huling-huli. Pero wala, hindi magsosorry yan. Baliw-baliw na pag mga ganyang klaseng tao. Hanggang dito na lang. Bye-bye. See you po next time.